Mga boss, paano nga ba ikabit ang LBD na to sa ating pay to inverter na hindi na gumagamit ng relay? Tapusin mo ang video na to at ituturo ko step by step kung paano yun gawin. Una, tanggalin muna natin yung takip niya dito sa bandang switch ng inverter. Ayan mga boss, natanggal na natin yung takip dito sa side ng switch. Dito lang tayo mag-focus sa dalawang wire na to na nakakonekta sa switch. Isa dyan ay positive, ang isa naman ay negative. Kailangan lang natin maalaman kung alin dyan yung positive at alin ang negative. Para magawa natin yun, kailangan nating supply ng 12 volts itong inverter na to. Ito na mga boss, na i-connect na natin siya sa ating battery. Bali, ang gagawin natin ay aalamin natin dito sa dalawang linya na to kung alin ang positive. Ngayon, kapag nalaman na natin kung alin dito ang positive, ikakat natin yung wire na yon. Tapos, yung positive out ng LBD, ikokonekta natin sa switch. Dun sa pinanggalingan ng kinat natin. Pwede natin isagad ng putol para ihihinang na lang natin yung wire ng positive out ng LBD sa switch. Pwede naman magtira ng maikling wire para ibubuhol na lang natin yung wire. Kayo bahala mga boss kung paano ang diskarte nyo. Okay mga boss, eto na, i-on ko na yung breaker para ma-supply na natin to ng 12 volts. Ayan mga boss, naka-on na. Kung mapapansin nyo sa ating inverter, meron siyang 13.2 volts. Yan yung charge ng ating battery. Tapos, iset natin yung tester sa DC. Kung digital tester na, automatic yung gamit nyo. Kung analog naman o manual yung tester nyo, iset nyo sa DC 50 volts. Idikit lang natin yung test probe sa dalawang paa ng switch. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, nakasukat tayo ng 13 volts. Tapos walang negative sign sa tabi ng 1. Ibig sabihin, ang positive line nito ay itong nasa ibaba. Babalik na rin ko yung test probe para ma-confirm. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng negative sign sa gilid. Ibig sabihin yan, baliktad ang kabit natin ng test probe. At kumpirmado na ang positive ng ating switch ay yung nasa bandang ibaba. Ngayon, ikakat na natin yung linya na yan. Tapos maghihinang tayo ng panibagong wire dyan sa switch na pinanggalingan ng pinutol nating wire. Papunta naman yun sa positive out ng LBD. Bali, ikakat ko na to mga boss. Sinagad ko na ng putol tapos hihinangan ko na lang. Yung wire na kinat natin, lagyan natin ng tape yung dulo para hindi dumikit sa ibang piyesa sa loob. Tapos, itong kulay blue na wire na to ang ihihinang natin sa switch. Yung wire pala na gagamitin dito, hindi kailangan na makapal. Kahit medyo manipis ay okay lang.
Eto na mga boss, ihihinan ko na. Tapos, i-connecta natin dito sa LBD. Bali, kakabit ko na to sa ating plywood para mapagana na natin. Ayan mga boss, okay na, nakakabit na. Kung mapapansin nyo, may bakante dyan sa gitna. Dyan kasi natin ilalagay yung ATS. Para saan naman yung ATS? Sa susunod na video mga boss, ipapakita ko kung paano siya ikabit, paano siya gumagana, at kung gaano ka-importante ang ATS sa ating solar setup. Sa ngayon, balik muna tayo sa LBD. Ito na mga boss, itataas ko na yung breaker ng inverter. Ayan mga boss, base sa nakalagay sa ating LBD, ang battery natin ay may karga na 13.1. Tapos sa may out ng positive ng LBD, may isang wire papunta sa positive line sa switch ng inverter. Sa negative out ng LBD, wala tayong ilalagay na wire. Sa positive lang. Bali, nakaset ako ngayon ng cut-off na 12 volts. Ibig sabihin, pag umabot na lang ng 12 volts ang karga ng ating battery, ikakat na niya yung switch ng inverter. Kaya mamamatay na yung inverter natin. Kung dati nung meron pa tayong relay, ang kinakat ng LBD ay yung positive line papunta sa input ng inverter. Ngayon naman tinanggalan natin yung relay na yon. Dito naman sa switch ang ikakat niya na linya. Tapos ang reconnect na nilagay ko ay 13 volts para naman makabuelo yung battery. Pwede nyo naman yan i-adjust. Ganito naman siya iset. Bali, pindutin lang natin ang dalawang sunod yung nasa gawing kaliwa na buton. Tapos, pwede na nating iset kung anong voltahe nyo gustong mamamatay yung inverter nyo. Pero mas maganda kung 12 volts lang din hanggang 12.2. Yung iba ang inilalagay 12.8 yung cut-off. Okay naman din yun, mas tatagal ang buhay ng battery. Kaso pag ganun parang hindi masusulit kasi 12.8 cut-off agad. Pero depende naman sa inyo yan. Para iset naman yung kanyang reconnect, pindutin ang dalawang sunod yung nasa gawing kanan na buton. Bali, ang nakaset sa akin ay 1. Ibig sabihin yan, 13 volts magre-reconnect yung inverter ko. Bali, ipa-plus lang yung cut-off. Diba ang disconnect ko 12 volts? Tapos ang reconnect ko 1 volt. Pag pinag-plus natin yun, 13 volts. Yun ang cut-off niya, 13 volts. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Salamat.